Total subjection. Sino ho sa inyo may asawa na? Pwede ho bang makipagchismisan ako sandali sa inyo? Sino po ang may asawa na sa inyo? Kayo ho bilang may asawang babae, kayo ho ba talagang sakop ng asawa nyo buong buo? Buo ba? Buo. Baka meron sa inyo, pag gusto niyang umalis, aalis siya, di man siya nagpapaalam kay mister. Baka gusto niyang ibenta yung kanyang TV, di man niya sinabi kay mister, binenta niya na. Hindi po ganon ang sinasabi sa Biblia. Ang babae ang wika'y mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahihintulot sa 12 na ang babae ay magturo ni magkaroon ng kapangyarihan sa lalaki o ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya, ang pakahulugan ni San Pablo, kung bakit yung babae inilagay under the authority of the man, kasi nga ang babae napagdadadaya madaling dayain ng babae. Kasi alam niyo yung babae, konting himas lang ng likod, naniniwala na yan sa lalaki. Di ba, no? Konting mga sweet nothings lang, nagpapatawad na yung babae. Galit sila, no? Kinarin niyo ni Mister, ikaw naman huwag kang maniwala sa balita, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hirap naman kasi sa kahahalikan. Talaga? Tulog na ang bandila ng bataan. Ganon. Ang babae madaling matukso, mahina ang kalooban, kuminsan mahina pati pangangatawan as compared to a man. Kung meron ng babaeng mas malakas sa lalaki, mga exceptional na yon. Sabi nga ng Kastila, no hay regla sin exception. Pero generally, ang babae mas mahina sa lalaki at maging sa tukso, kaya siya ang inatake ni Satanas. Alam ni Satanas na medyo mahina-hina itong babae. Kaya ang sabi ng Diyos sa babae, huwag kang madala ng mga tukso. Huwag kang madaling mahibuan ng kasamaan, kailalim ka sa iyong asawa. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Sapagkat si Adan ang siyang unang nilalang saka si Eva, si Adan ay hindi nadaya, kundi si Eva ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya po, sa interpretasyon biblika, dapat po ang babae pasakop sa lalaki. Anong uri ng pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 24. Datapot kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Meron hong comparative statement dito si San Pablo. Kung paano ang wikang ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Therefore, we can safely conclude, yung tunay na iglesia, sakop ni Kristo yun sa lahat ng bagay. Sakop ka ni Kristo sa pagkain, sakop ka niya sa pananamit, sakop ka niya sa pag-aasawa, sakop ka niya sa pakikitungo sa kapwa, sa paghahanap buhay, sa pagpapalaki sa anak, miski sa pag-aayos ng buhok, may bata si Kristo. Lahat ng gagawin mo habang buhay ka, may pananakop si Kristo. Kaya tinatawag si Kristo na dakilang mananakop. You must be in total subjection to the will of Christ before you can become a Christian. Kapatid, ang babae dapat pasakop sa lalaki. Sabi ng talata, kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo sa lahat ng bagay, gayon din naman nararapat na ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. May asawa na kayo. Ang asawa nyo, Kristiyano talaga. Hindi natin pinag-uusapan yung asawang lasenggo. Pag napasakop ka ron, paiinumin ka rin ng alak, dalawa na kayo. Ang tinutukoy na lalaking pagpapasakupan mo, yung lalaking sumusunod kay Kristo. Pasasakop ka ron sa lahat ng bagay. Sige, may asawa na kayo. Nakahanda ba kayo pasakop sa lahat ng bagay?
Ibig mo sabihin, brother, pati isusuot ko, siya rin ang masusunod. Natural. Lahat ng bagay eh. Pag sinabi mo ng asawa mo, ayoko na nagmiminisket ka, yung hita na yan, huwag mong papakita yan sa iba. Sunod. Bakit? Kaya kung man ang asawa mo, ba't naman ako papayag na kaminisket ka? Yung hita mo na ipinangako mo para sa akin eh, kani-kanina mo pinakikita ang iba. Oh. Pinag-iintiris ang tuloy ang katawan mo. Yun, papagawa ka ng damit eh. Close neck, nagbutas naman dito. O, paano yun? Sinusundan ka tuloy ng mga palayboy. O, hindi ba? O, ano nangyayari tuloy? Maraming rape, maraming mga cases of violence and sexual abuse. Bakit? Doon sa pagdadamit na hindi sakop ng batas. Kaya, alam nyo, hindi masamang pasakop eh. Pag ang lalaki namumuno ay si Kristo, maka-Kristo, maka-Diyos, pasakop ka sa lahat ng bagay ang wika ni Kristo. Pati pananamit mo, pati pagkain, pati pakikipag-usap mo. Dapat pasakop ka eh. Meron kasing aral si Kristo na pagbabae ka, may asawa ka na, refrain from having relationship with other men. Oh? Ay baka mamaya may asawa ka na, nakikipagkalabitan ka pa sa dalaga o sa binata. Matutukso ka niyan. Eh kung sabi ng asawa mo, ayoko nga na nakikipagkwentuhan ka doon sa kapitbahay natin binata. Sabi mo, ay pitik-pit mo naman. That's for your own sake. Hindi ka mapapamak, hindi ka matutuksong kumaliwa. Maraming babae dyan, kaliweti. Pero kanan kung sumulat. Hindi ba? Pero kaliweti. Bakit to? Eh kasi sumusugod pa sa ibang lalaki, nakikipagrelasyon pa eh. Masama yun. Kaya, batas sa babae. Kaya kung ako, babae, kung ako, kayo. Kung ako kayo, bago ko mag-asawa, mag-iisip muna ako ng makapitumpung-pito. Bakit? Biro mo, pag nag-asawa ka, may obligasyon ka palang pasakop. Pwede hindi ka na po pwedeng ikaw eh, kahit ano gusto mong gawin, gawin mo. Samantalang pag dalaga kayo, bumili ka ng pabango kahit ano ang amoy mo. Wala silang pakialam eh. Pag may asawa ka na, ang baho naman yung pabango mo. Huwag mong palitan mo nga yan. Eh, hindi ka mabango sa ilong ko. Ayoko yan. O, biro mo, pag-aawayan nyo pa yun, pag di mo pinalitan yun eh. O, may lalabang ka pa ngayon. Nung dalaga ka, yung sarili mo lang, baka yung nanay mo pa pinaglalaba mo nung underwear mo eh. Kaya pag mag-aasawa ka, isipin mo muna. Hindi mo, magkakaamo ka. Ha? Siya magdidirihi sa buhay mo. Eh kung ayaw mo ng gano'n, huwag ka mag-asawa. Pero kung nag-asawa ka, pasakop ka sa batas ni Kristo. Na ang babae, pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Batas po yan ni Kristo. Ngayon, po pwede bang hindi ka pasakop at ikaw ang sumakop sa iyong asawa? Pwede bang baligtarin mo yun? Pakinggan nyo sa 11:3 ng unang Korinto, mga kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman. Dapat malaman nyo to. Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano kayo, dapat malaman nyo to. Ewan ko lang doon sa ibang nagsasabi sila Kristiyano, hindi nila alam ito. Ano ito? Ibig kong wika ni Pablo na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Sino ang Pangulo ng lalaki? Si Kristo. Tuloy. At ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. Sino ang Pangulo ng lalaki? Ng babae? Ang lalaki. Tapos? At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Sino ang Pangulo ni Kristo? Ang Diyos. Kaya ako meron niyang bahagdan eh. Yung Diyos, which is the Father. Ano? Yung Kristo, which is the Son. Tapos, yung lalaki. Tapos, yung babae. Ayan ho. Pwede bang baliktarin natin na si Kristo malagay doon sa ibabaw? Payag ho kayo nun? Hindi. Sabi ni Kristo, sa 14:28 ng Juan, basahin natin, kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Ng Juan, basahin natin, kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Basa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sino ho ang lalong dakila? Ama. Hindi po pwedeng baligtarin ito, no? Payag ho kayo ron? Hindi ito pwedeng baligtarin, ano? Eh, ito pwedeng baligtarin?
Hindi eh. Yun ang katalagahan ng Diyos eh. Number 1 ang authority ang Diyos. Sa isang sambahayan, ikalawang authority si Kristo. Tapos ikatlong authority ang lalaki, sakalang sumusunod ang babae. Yan mo ang sinasabi ng katalagahan ng Diyos sa Biblia. Otherwise, kung hindi kayo naniniwala riyan, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Ngayon, yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, humahawak ng Biblia, hindi nyo naman sinusunod yan, mabuti balibag nyo yung Biblia nyo sa akin, ako na lang ang gagamit. Kasi ginagamit nyo, hindi nyo naman tinatanggap na buo eh. Kaya ito po ay talaga ng Diyos ito. Father is the head of Christ, Christ is the head of the man, and the man is the head of the woman. Yan ho ang pagkakatalaga ng batas ng Diyos. Kaya bawal ho sa samahang totoo, sa samahang tunay na sa Diyos, yung under Bisaya. Sino ho sa inyo rito ang under Bisaya? Huwag nyo na hong itaas ang kamay nyo, baka magalit si Mrs. Yun ho, masama yung under Bisaya. Lalo na, especially if you are of Christ. Siguro kung hindi ka kay Kristo, pwede, no? Pero pagka kay Kristo ka, hindi ka dapat maging under Bisaya. Dapat, pasakop ka kay Kristo kung ikaw ay lalaki, sakupin mo naman ang iyong asawa pagkatapos mong pasakop kay Kristo. Yan po ang sinasabi ng Biblia ngayon. Alamin natin ang mga tungkulin ng babae sa asawa. Bukod sa siya ay nararapat pailalim sa kanyang asawa, ano pa ang isang sinasabi ng Biblia tungkol sa babae? Pakinggan nyo sa Efeso. Ganito ating mabasa, Kapitulo 5. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Gayon, Isa ho sa pinakamalaking batas ng Diyos sa babae, yung paggalang sa asawa. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ayaw niyo naman yatang malaman. Bakit? Kasi ganito, may instinct po ang babae, kuminsan, na pag yung lalaki nakasama niya na, nagkakilala na sila sa laman, nagsama na sila. Meron nangyayari sa babae, nawawalan na ng galang sa asawa. O muna, visto niya na yung ugali ng asawa niya, yung mga likes and dislikes ng asawa niya, nabisto niya na ang buong pagkatao ni lalaki, wala na siyang galang. Kaya dati ang tawag niya, nung umpisa na nagliligawan sila, ling. Ganda, no? Ling. Di mo lang kung duling yun, kung darling yun. Basta ling ang tawag niya. Ngayon, nung sila nagsama na, makaraan na ang isang taon, alam mo, tawag? Ay! Ika! Ikaw talaga lalaki ka, wala kang kukwenta-kwenta ng asawa. Pero may dating gabi na nandiyan ka pa sa daan. Yan ang kabarkada mo na yan, puro mga walang kabuluhan. Tao yan, sumasama ka riyan. Di parang yung lalaki na liliit na gano'n dahil kung kumpasan siya ni Mrs. Wala nang kagalang-galang, miski sa magsalita eh. Alam niyo, yung mga babaeng sa Diyos, marunong gumalang sa asawa yun. Si Sarah ang ginawang halimbawa nun sa 1 Pedro 3, versikulo 6. nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nakatatakot sa anumang kasindakan. Sa paggalang ni Sarah kay Abraham, tinawag niya pang Panginoon si Abraham. Ano ang magagawa ko sa aking Panginoon? Ano? Ngayon, meron bang babae ngayon na tumatawag ng Panginoon sa asawa niya? Ay, kulas! Dali-dali mo! Si Sarah, hindi. Itaas natin ang konti, Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kaniyang asawa. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nakatatakot sa anumang kasindakan. Kita nyo? Para maging anak tayo ni Sarah, mga babaeng mga kapatid sa Kristyanismo, para maging anak kayo ni Sarah, kailangan anak kayo ni Abraham, marunong sa inyong asawa. At marunong kayong gumalang sa inyong din kayong tumalima inyong asawa. Dapat matutong gumalang mga babae.
Yun ho ang nawawala sa maraming babae ngayon, yung paggalang sa asawa. Kahit sino nakaharap, dinadaldala ng asawa. Kumita kaharap yung anak, pinagagalitan ni lalaki yung bata. Dahil masama ang ginawa ng bata. Entra ngayon to si ina. Ay, huwag mo mapagali-galitan ng anak ko. Ako ang anak dyan. Lakang kahirap-hirap dyan. Ang mangyayari ngayon, yun namang bata, lumalaki loob. Bandang huli, yung babae wala nang galang, pati yung anak wala pa rin galang dun sa kanyang ama. Yan ho, yung nangyayari kung minsan kaya nagkakaroon ng mga broken homes, yung mga hindi pagkakaunawaan ng tao. Kasi yun ay kawalang malay sa batas ng Diyos eh. Pero kung tayo pareho naniniwala sa Diyos, mag-asawa tayo, pareho tayong nanumpa sa Diyos, nasusunod tayo sa kanyang batas, alam mo na ikaw ay pasasakop at ako naman ang sasakop. At alam mo na igagalang mo ko at alam mo iibigin naman kita. Then we can live smoothly, yung merong symbiotic relationship between a man and a woman. Sa isang asawa, na lalaki sa isang asawang babae, alam nila kung paano nila i-adjust ang kanilang sarili accordingly with the scriptures. Ngayon, kaya nagkakaroon ng gera mag-asawa, hiwalayan, toro-tutan, gantihan ng masamang gawain. Kasi, hindi nila alam yung binatadhana ng batas ng Diyos na nararapat nilang magawa sa kanilang pagsasama. Papasok ho tayo sa isang stage ng mag-asawa ay magsasama na. Magsasama na. Ano nararapat para maiwasan yung mga away-away, batuhan ng kaldero, pinggang, kawali, sandok, bote, kung ano-ano. Nakakita ko kaya ko alam Nagpupulong ako doon sa may San Roque, sa may tabi ng Riles, sa Guagua. Dadating na ho ako, malapit na yung oras ng pagsasalita ko. Nakita ko, kawali, umilipad sa bintana. Naku, kawali, buong-buo pa yata. Pati pinapon, siguro ako yumaman na yung may-ari doon. Hindi lang pala kawali, pati termo, lumilipad din. Nalalapit ako, narinig ko, nagmumurahan pala. Kawali, sando, kaldero, kung ano-ano, naglipara na. At yung babae, tinamaan pa ng planggana rito, sugat. Matindi ka ako away ng mag-asawa na yun. Pero lalaki naman, pag nag-away sila, babasagin naman ng mga kasangkapan sa bahay, pati TV, minamartilyo. Pero gano'n. Walang natitira. Kaya pag gano'n ang asawa mo, kang bibili ng babasagin. Ang bili mo, pinggan lata, sartin, mga kaldero hindi nababasag yun. Kung meron TV hindi nababasag ang screen, yun ang bili mo. At hindi mababasag. Pero pag ang asawa mo lang ginawa, kung di magbasag, alam niyo kung ba't nanggaganyan, mga kapatid? Kasi hindi marunong ang isa't isang magdikayan Pakinggan niyo sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 3 hanggang 5. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ako ang batas, para ko na kayong kinakasal ngayon. Imagine that you are under a wedding ceremony. Kayong lahat. Asawa, ang ating mga televiewers? Kasi nung ikasal kayo, hindi naman pinaliwanag to sa inyo. Sabihin sa akin kung totoo, kung hindi. Pinaliwanag ba to? Ito, kaliliwanag ng Biblia sa atin. Ang sabi ng Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Meron kang tungkuling ibigay. Alam niyo, yung pag-aasawa, hindi puro take and take. Give and take yan. Physically, spiritually, economically, lahat ng Scientifically, merong give and take relationship ang mag-asawa na pakikinabangan ng kanilang pagsasama.
Eto, iisa-isahin ko sa inyo. Ibigay mo lalaki ang sa babae nararapat. Ano-ano ba nararapat sa babae? Hindi ba dapat bigyan ng sweldo? Tama o hindi? Aba, nag-asawa sa nanay niya, iniintrego sweldo. Bakit ka nag-asawa? Hindi naman pwede yung nanay mo pakasalan mo. Hindi ba? Ay, ang sweldo, kay misis yun. Bawas mo yun sa'yo, bigyan mo kay misis yung nararapat sa kanya. Pambili ng mga kabuhayan. Eh, dapat ibigay mo yung sa babae nararapat eh. O, ano yung nararapat sa babae? Pag mag-aasawa ka lalaki, pakinggan nyo sa 19 ng Mateo, versikulo 3. Ganito ating mababasa. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo na siya'y tinutukso nila at kanilang sinasabi, naaayon ba ka sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Ayun. Anong batas kung mag-aasawa? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Yung dalawa magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kita nyo? Di pinagsama kayo ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Paano kayo magsasama? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa, magiging isang laman. Ayun. Ano ibig sabihin isang laman? Hindi na dalawa, isa na lang. Ha? Kaya nga tawag sa English, better half eh. Yung asawa mo is your better half. Isa na kayong laman. Iiwan mo ang tatay mo at nanay mo. Sabi ng batas. O ngayon, pag iiwan mo tatay mo at nanay mo, natural, mahihiwalay ka sa nanay mo at tatay mo at masasama ka sa iyong asawa. O ano nararapat ngayon? Pag mag-aasawa ka, dapat meron ka ng dwelling place. Yung lugar na pagsasamahan nyo, tinan mo yung ibon. Ha? Nagliligawan pa lang sila. At may ibon, hindi pa nanliligaw, gumagawa na ng nest. Yun ang kanilang pugad ng pagmamahalan, kung tawagin sa Tagalog. Meron ng mga ibon, hindi pa sila nanliligaw, gumagawa na sila ng nest. Yung, ang tawag doon, yung hugad. Hugad. Ayan. Meron naman, pag manganganak na yung mate niya, hahanap na siya ng mga dayami, kagaya nung alaga ko nung araw na kalapate. Hanap yun, tapos iniipon niya. Kasi doon sila magsasama sa lugar na yon. Doon manganganak si misis. Kaya kung mag-aasawa ka, hanap ka muna. Kung wala kang pagpatayo ng bahay, hanap ka muna ng upahan. Eh hindi. Pero na, sumama ka na sa akin. Kasi tayo dito, bahala na. Isasaksak ngayon doon sa Bienan. Yung asawa niya. Sasaksak sa kanila. Kaya mahirap magkasundo yung mag-Bienan eh. Hindi naalala si Pepe Pimentel. Ang mortal ko ikang kaaway, ang aking Bienan. Bakit? Yan Bienan, kuminsan, pakialamero masyado yan eh. Nako, anak, yung asawa mo, walang kakwenta-kwentang babae yan. Eh, maghapunitan na kayo ka eh. Ano klaseng babae yan? Ha? Ate niya, hindi naman iniintindi, kaya maghapon na kayo ka, naglilihi. Oo. Talagang gano'n ang babae pag naglilihi, dapat umunawa ka na. Yung manugang mo, kaya gano'n naglilihi, 3 buwan ang tiyan. Oo. Hindi ba? Kaya hindi pinapansin yung ibang biyanan yung pipintasan yung kanyang manugang. Kaya nagkakaaway-away sila. Kaya para walang away, maminimay. Sabi ni Kristo, para walang away, bigay mo sa babae nararapat. Dapat tignan mo, bigyan mo siya ng matitirhan. Meron ka na ba? Pag ang sagot mo oo, okay, pwede ka nang manligaw. Ha? Ngayon, may matitirhan na ba? Baka nga may matitirhan, wala namang kawali. Hindi naman pwedeng magsangag ka, may kawali ka, wala kang siyensya. Hindi pwedeng ganunin mo yung... Kailangan may siyensya yun. At pag may siyensya, kailangan sandok. Dahil pag niluto mo may sabaw, hindi pwede siyensyahin. Pag titikman mo yung sabaw, mahuhulog yun doon sa siyensya. Lalo na yung siyensya butas-butas. O, di ba? May sandok ka na ba? May kawali ka, may kaldero ka. Ha? Meron ka ng takore, initan ng tubig.
O kaya water heater man lang, wala kang takor eh. O, kumpleto na ba? May kutsara na, may tinidor. O, pero kalaman pang kayod ng milon. Ha? Lahat yun, kasama yun eh. Hindi ba? O, tapos may pospro ka. Meron ka ng esogasol o ano bang gas dyan, ano? O meron ka na bang unan? Kumot. Meron ka na. Para kung dumating yung malamig na malamig, hindi kayo naghahatakan ni misis ng kumot. Di ba, no? Tigisan man lang kayo. Meron na ba nun? O, pag nasagot mo, meron na ho akong lahat yan. Anta mo na. Meron ka na bang aral na ipakikisama mo kay misis? Dapat lahat ng yun pumasok sa loob mo. Para kasi magtatayo ka ng isang pamilya. At ang pundasyon, kayong dalawang mag-asawa. Pag mahina ang pundasyon, mahina ang kabahayan. Tandaan nyo mga kapatid. Pag nag-umpisa sa magandang pundasyon, maganda ang katapusan ng kayarian ng isang gusali. Ano ibig ko sabihin? Ibigay ni lalaki sa babae nararapat. Bigyan mong bahay. Anong nililigawan mo, mapasagot mo lang gagawin ni kakitang reyna ng aking tahanan. Okay naman. Hindi naman masama yun na reynahin mo yung asawa mo. Hindi kita paglalabahin. Hindi kita paglulutuin. Hindi kita paglilinisin ng bahay. Okay yun. Napakatamis sa pandinig ni babae yun. Aba, yung pala yung totoo nga. Hindi nga paglilinisin ng bahay dahil walang bahay. Kaya pala hindi magpaglulutuin, walang mailuluto. Tamad pala yung lalaki na yun. Tenyo, kawawa naman si babae. Nung magkaanak na ng 3, nagbalot na, pumunta na sa kanila. Sabi ko na sa iyo yung lalaki na santo santito, demonyito kayo sabi ng Vienna. Ano po ibig ko sabihin? Kumisan, ang pagkawasak ng pamilya nang gagaling sa hindi pagkaalam ng isa't isa, nang nararapat ibigay ng isa't isa. Sabi ng Diyos, ibigay ni lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Ano ba ang alam niyong nararapat? Tahanan, damit, pagkain, karangalan. Meron ka bang ibibigay? Ibigay mo. Baka mami ang i-offer mo sa babae. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Baka naman sumagot ka. Bakit ako mahiya? Wag, ang sagot mo pagka wala rin lang dangal ang ibibigay mo sa akin, ayoko na. Bakit? Biro mo, mag-uumpisa tayo ng isang sambayan, walang karangalan, kahit kapiraso, tago lang ng tago, dahil yung pala ako'y number 4. Kakanta ngayon si babae. Ha? Sabi ng lalaki, pag-ibig niya walang dangal ang alay niya. Ano? Kakanta naman si babae. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli. Kaya wala kang malak sa katitira dahil nakikita ka nung number 1 yun ang masama. Dapat pag mag-aasawa ka, may karangalan ka iaalay sa laging nakakubli. Kaya wala kang malak sa katitira dahil nakikita ka nung number 1 yun ang masama. Dapat pag mag-aasawa ka, may karangalan ka iaalay sa misis mo, may bahay na matitira kahit na iniupahan lang o introswelo lang, maliit lang na kwarto, pwede na. Pwede na. Siyempre sa umpisa naman ng pamilya hindi naman kailangan malaking bahay Yun nga, kahit na kulungan ng parang kulungan ng baboy lang, pwede na Nakakaraos na rin ng isang mag-asawang mahirap tapos, ano pa ibibigay mo lalaki? Yung paglingap mo sa asawa mo. Nararapat mong ibigay yung lingap. Tapos ganun din naman, ang sabi doon sa kabila, gayon din naman ng babae, nararapat ibigay sa kanyang asawa, sa kanya nararapat. O ano ibibigay mo sa asawa mo? Paggalang, serbisyo, ipaglalaba mo. Di ba? Ipagbubuntis mo yung anak niya. Di ba gano'n mga kapatid? Yun ang nararapat, hindi naman pwede si lalaki magbuntis, kaya ikaw ang magbubuntis. Tama ba o hindi? Wala naman ako nakita mag-asawa nagkontrata. Hoy dear, unang 2 anak natin, ako magbubuntis. Kaya yung susunod na 2, ikaw naman. Susunod 2 akin, hindi pwede yun. Si babae lagi magbubuntis. Kaya ibigay mo sa lalaki yung nararapat. Huwag mo ibabagsak yung anak ni lalaki. Ha? Huwag mong pataraspa o papatayin mo. Masama yun. Pagka ikaw ay hinihiling ng mister mo, hiluran mo nga likod ko. Hiluran mo. Halimbawa, meron siyang buni doon sa kuyukot. Lalagyan ng gamot.
Ikaw ang maglalagay nun. Baka mahawa ko, hindi, basta plagyan mo. Asawa mo yun katawan mo rin yun Di ba? Pag may buni siya, may buni ka rin. Okay lang. Di ba gano'n? Pero kung mag-aalis ng buni yung isa, mag-alis kayo pareho ng bunit ng... Ganun yun Ganyan ang mag-asawa, mga kapatid. Yung nararapat ibigay ni babae ang serbisyo, huwag mo ipagkakait. Ganon din naman si lalaki. Huwag mo ipagkakait yung dapat mong ibigay sa asawa. Anong kasunod na talata? Pakinggan niyo. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Tanyo, babae, wala kang kapangyarihan sa katawan mo, kundi yung asawa. Kaya pag gusto ka yakapin, payayakap ka o hindi? Payakap ka wala kang kapangyarihan sa katawan mo, ibigay mo nararapat kaya ikaw kung nag-asawa, gusto ko may kayakap ako sa gabi. Hindi naman pwedeng makatagal ng buong magdamag yun. Hindi naman totoo yung kinakanta nila. Paano yun? Magkas mo yung buong gabi, magkayakap. Sa buong magdamag, mangangalay ka nun. Hindi totoo yun. Pero kung gusto ng mister mo, yakapin ka, may kayakap ka. Ikaw naman mister, pag niyakap ka ni misis, kayakap ka. Huwag mong tatabigin. Pag-uumpisa ng awa yun. Sabi ng Diyos, ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang lalaki. Gayon din naman ng lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi sa babae. Si babae, gusto kang halikan ni mister, pahalik ka. Kung gusto mo na mahalikan si mister, mahalikan mo dahil pareho kayo, meron kayong karapatan sa isa't isa. Baka mami, gusto kong halikan ni mister, ayaw mo. Kami kuti, iba hahalik, gusto mo. Traidor ka talaga, kaliwete kang kanan. Di ba, no? Pero ganun mga babae. Ayun, batas ng Diyos yun, Nasa Biblia yun. Tuloy pa natin. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas, dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Maging yung pagsasama sa laman, nagpipigil tayo, no? Lalaki at babae, nagpipigil. Minsan ayaw mo pa si misis ay mga anak, nagpipigil ka, di ba? Minsan ayaw naman ni misis mga anak dahil nagtatrabaho siya, nagpipigil ka. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpipigil kung maliban na lang kung pagkasunduan ninyo. Kailangan nagkakasundo kayo, pigil muna tayo. May plano tayong magtatayo ng bahay. Bago tayo mga nakapigil muna tayo, kailangan nagkasundo kayo. Baka mamaya, nagpipigil ka, ikaw lang mag-isa. Hindi alam ni mister, maghihinala yun. Ba't kaya ganun misis ko? Ni kalbit, ayaw pakalbit sa akin. Baka kaya may iba na itong Ayun. Si mister naman, bakit ikaw nagtatabango na ako, hindi mo pa ako napapansin. Siguro may kulasisi kang iba, hindi niya alam, nagpipigil lang si mister. Kaya ang utos ng Diyos, huwag magpipigil, malibang pagkasunduan sa ilang panahon. Kailangan magkasundo kayo. Wala muna tayo ngayon, Wala. Kasi gusto ko makapagpatayo muna tayo ng bahay, naayos muna ang negosyo, saka ka na magkaanak. Di okay lang pagpayag ni misis. Ano yan symbiotic yan Magpigil kayo kung payag ang isa't isa. Masama yung nagpipigil yung isa, hindi pinaalam doon sa isa. Batas ng Diyos yan sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya alam nyo, kung halimbawa, pasasaganain natin ang ating puso sa batas ng Diyos, mamiminimize yung kagalit Siguro magkagalit man, mga tampu-tampu lang, nakukuha na sa kurut-kurut yun. Di ba, Pero yung talagang tampuhang magli-legal separation, magbabarilan, magkakalmutan, paglabas parang mga asot pusang nagkalmutan paglabas ni lalaki, talagang tagtag ng kamot ni misis dito gano'n. Ano nangyari sa'yo? Nasuote ka ako sa barbed wire. Saan kay kakamot lang sawa yun? Yun ang masama, mga kapatid. Diyan nag-uumpisa ngayon ang pagkawasak ng pamilya.